Isang linggo nga ng panibagong buwan at November na tayo ngayon. At sinabi ko nga sa inyo na meron tayong monthly price check at kung gugustuhin ko pa gagawin natin to na weekly para hindi naman kayo mauto ng kung sino-sinong Poncio Pilato dyan na mga overpriced na mga printer, diba? So sa larangan ng printing na to at sa kahit anong larangan personally para sa akin, mas mahal, mas maganda. Pero when it comes naman na same quality lang yung bibilihin mo pero overpriced, ay ibang usapan na yun. Baka inuuto ka na, mag-isip-isip ka na lang. So eto lang nga, nandito tayo sa Lazada online store. So sasabihin ko lang sa inyo kung saan yung mga medyo official dealer or yung medyo makakabili tayo ng mura-mura. So eto yung number 1 na nakita ko dito sa ating printing business na yung printer na to ay eto yung kahit papano na mabibili mo sa murang halaga pero when it comes naman sa quality, you will get what you paid for, 'di ba? So ibig ko sabihin, makukuha mo lang kung ano yung presyo ng naibayad mo, 'di ba? Ito yung Epson 121. So far, 5,700 yung pinakamura niya dito sa Lazada. At kung makakabili ka sa mga malls na mas mababa pa dyan, good for you, di ba? Pero ang masasabi ko nga sa inyo mga tropa, na mas maganda din bumili dito sa mga online kasi may mga voucher pa kayong magagamit. At when it comes naman sa mga warranty, wag nyo nang asahan yan kung magpipigment ink naman kayo kasi literal, void na yung warranty ninyo at wag nyo na talagang asahan yung mga warranty na yan mga tropa. So mag-move forward na tayo dun sa kahit papano ay medyo maganda-gandang printer para sa ating printing business na to. Ito yung Epson 3210, price check natin. Ito yung pinakamababa na makikita natin sa mismong Epson, 9,100. At alam naman natin or sa mga nakakapanood na sa akin previously, ang pinaka SRP na itong printer na to ay almost 8,700 mga ganyan. Medyo tumataas lang ngayon yung presyuhan dito sa online dahil sa tingin ko medyo lumalakas yung demand, 'di ba? At sa mga voucher at sa mga fee at sa mga deduction na ginagawa ni Lazada, kaya siguro nag-a-adjust sila ng presyo dito. Pero sinasabi ko talaga sa inyo, mas maganda pa rin bumili dito sa online basta sa mga official store kayo bibili. So inuulit ko, Epson 3210 9,100 ngayon, November, second day ng November, at etong printer na to ay hindi siya 10,000 mga tropa. Hindi din siya 13,000, hindi siya 14,000, 9,000, yung pinakamurang mabibili nyo dito sa online. Mag-ingat-ingat kayo kung papasukin nyo tong business na to, napaka-importante na nagpa-price check kayo at kinukumpara nyo yung mga presyo-presyo dahil isa yan sa mga katangian ng mga business owner, 'di ba? Yung nagko-compare. So move forward tayo dito sa Epson 5290 na kahit papano ay medyo umaangat-angat na. Ang pinakamura natin na makikita dito, etong 13,495. So kung makakabili kayo dyan ng mga 18,000, 20,000, 16,000, mag-isip-isip na kayo mga tropa, no? So sa tingin nyo, overpriced yun. Kung marunong kayo mag-subtract, makukompute nyo yun, 'di ba? So eto yung mga leading store dito sa online, Epson official store, mismong Epson, GWPC at etong Complink na nag-i-stay pa rin dun sa suggested retail price na 13,495. Etong si JG Superstore medyo nagtaas siya ng 500, no? Wala na siya dun sa SRP. Pero kagaya nga ng sinabi ko kasi sa online, kapag ka owner kayo dito sa online store, merong mga deduction na kinukuha si Lazada. Kaya siguro nag-a-adjust sila ng presyo dito. Pero maganda pa rin dito kasi meron kayong mga voucher na makukuha. So nakikita nyo naman, 13,980 sa mismong Epson, GWPC 14,000, at eto yung pinakamura, at etong JG Superstore 14,000, at dito sa Officeworks medyo nagmahal-mahal, no? Dati ito yung sinasuggest ko At etong Silicon Valley naman 13,995, medyo nagtaas na rin sila. Dati dito ko nabili yung Epson 5290 ko, 11k ko lang siya nabili. So recap lang tayo, Epson 5290, 5,700 ang pinakamura na trusted. Mag-isip-isip kayo mga tropa, hindi 8,000 ang Epson 121. Baka inuuto lang kayo noon kung saan kayo makakabili, 'di ba? 3210, 9,000
13,100 yung pinakamura dito, 5,290, 13,495. At eto naman yung kahit papano na starting point kung magpo-photobooth kayo, Epson 8050, 16,995. Ito yung kahit papano na pinakamura ngayon na nakikita ako dito. Lumalakas kasi yung demand neto ni 8050, 'di ba? Ayan yung presyo niya, 16,995. At mag-move forward naman tayo dito. Kung kayo ay gusto nyo na meron kayong A3 na print or yung mas mahaba pa sa long na print, ito yung pinaka-leading sa market ngayon, Epson 11050. So 23,895. Medyo mataas-taas na yung presyo niyan, 'di ba? At syempre, i-check pa rin din natin yung mga pigment ink dito sa online. At inuulit ko, ang pigment ink na Kuyi, almost 100 lang siya sa market. Isang piraso. So, 4 na kulay, 400 lang. Hindi 650, hindi 800, hindi 850. Mag-ingat-ingat kayo dyan kung saan kayo makakabili. 'Di ba? At sinasabi ko sa inyo, sa mga authorized seller lang kayo dapat bumili. At eto na nga yung Hansol. Eto yung sinasabi ko sa inyo mga tropa. Para sa akin kasi, mas mahal, mas maganda, pero kung same quality lang naman at overpriced, mag-isip-isip kayo kung inuuto kayo. Eto no, yung Hansol, kahit papano, mas mahal siya ng kokonti sa Kuyi. So yung Kuyi 95, etong Hansol 110. Sa mga magtatanong, ang gamit ko na pigment ink, etong Hansol. Kasi para sa akin, sa mga mata ko, Hansol yung output ng gustong-gusto ng nakikita ng mata ko. So subjective naman talaga tayo when it comes sa mga output ng mga printer natin. Para sa akin, mas nagandahan lang talaga ako dito sa Hansol pigment ink. So kung gusto nyong itry yung mga Inkrite na pigment, itry nyo, i-check din natin ngayon, Inkrite pigment ink. So price check na rin din natin to. Ayun o, 130 naman yung isa. At 120 yung mga Epson 664. Ito naman yung mga 003, 560 isang set. So sa Inkrite kasi meron silang mga code. Bawat ink na to, meron lang siyang designated na printer na gagamitin. Pero may mga nakapagsabi sa akin, napakaganda daw talaga na itong ink na to ni Inkrite dahil hindi mo na kailangan mag-color correction. Pero may mga mangilan-ngilan naman na nagpi-PM sa akin na ang issue naman daw neto ni Inkrite ay matagal matuyo at yung sa kanyang cyan na color, dun daw nagkakaproblema. Pero hindi ko pa sure kasi hindi pa ako nakapag-try nito. Siguro once na makabili ako netong Epson 8050 next year, dahil may sisimulan tayong photobooth business, no, matatry natin to. So sa susunod sasabihan ko na lang kayo. At i-check pa natin yung mga mangilan-ngilan na printer na pwede nyong gamitin sa inyong mga printing business. Etong Epson 1210 na alternative for Epson 3210. So kung hindi nyo kailangan ng mga scanner, ito yung bilihin ninyo. So 8,495. Ito suggested ko tong mga printer na to kung kayo ay into sublimation printing. Di hamak na mas malinaw yung output neto kung ikukumpara mo siya sa Epson 121. At kung makakabili kayo ng mga overpriced na printer, eto na lang yung bilihin ninyo na di hamak talagang mas maganda pa. So siguro sapat na tong video natin for today. Price check lang talaga tayo dito. Comment down below kung meron kayong mga gustong itanong dyan. Lahat ng nabanggit ko na item na to ay ilalagay ko na lang sa description at asahan nyo yung pinakamura ang ilalagay natin at trusted seller lang. So dito na natin tatapusin. Like, share, and subscribe. Salamat sa mga nag-a-avail ng mga templates ko. Bye-bye. Huwag magpapauto. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida.